Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. We train as one. Unstoppable, adaptable, ever vigilant. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Isang magandang Tuesday morning po mga kamanggagawa. Nakatutok pa rin kayo dito sa atin sa Dole sa AFP Radio. Ako po makakasama ninyo ngayong araw, Carla Santiago Malabanan. Ako naman po si Team Laderas. Kami ang inyong makakasama para talakayin ang mga napapanahong balita at mga mahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Shoutout muna tayo sa ating mga taga-subaybay na laging nakatutok sa Armed Forces Radio Channel, of course, DWDD 1134 kHz. Pati na rin sa ating mga viewers, ayan, hello po sa inyo, sa mga nanonood sa Department of Labor and Employment, pati na rin sa AFP Radio DWDD official Facebook page. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Umaga mga kamanggagawa, magandang umaga din Sir Dave. Yes, good morning sa lahat. Yes. Syempre. Good morning sa inyo. Ngayon po ay ika-20 na ng Mayo. Diba? May 20 na. Almost approaching na tayo, Sir Team, sa kalahati ng taon. Diba? Malapit na matapos ang first semester. Napakabilis lang ng ating panahon talaga, sabi nga nila. At syempre, lagi-lagi natin, Sir Team, no, pinapaalalahanan yung ating mga kamanggagawa na mag-ingat. Ayan, kung tayo man po ngayon ay papunta o nasa inyong mga
lugar pagawaan or nasa workplace na po kayo. Pero alam ko yung iba, Sir Team, pauwi pa lang May eh. mga gayeng ng graveyard. Oo, yung mga graveyard tsaka night shift. So, sa ating mga kamanggagawa, of course, lagi po tayong, sa mga nakikinig sa atin, lagi po tayong mag-ingat sa palagian. Yes, tama ka dyan, Ma'am Carla. At speaking of kaligtasan at kalusugan ng ating mga kamanggagawa, Yan. yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Dahil ito ang tinatawag nating occupational safety and health, isa yan sa tinututukan ng DOLE na talagang dapat umiiral sa mga lugar pagawaan. Kasama din yan syempre sa tinitignan ng kagawaran kapag nagsasagawa tayo ng labor inspection. Yes, oo. Alam naman yan no, ng ating mga kamanggagawa. Siyempre, pati na rin ng ating mga employers na yan talaga, isa yan sa mga permanent na ginagawa ng DOLE, yung ating labor inspection program. At para nga mas pag-igtingin, Sir Tim, no, yung pag-ensure natin ng safety and health ng ating mga kamanggagawa, siyempre patuloy pa rin nating pinalalakas yung ating mga pinaiiral na mga programa, pati na rin mga polisiya tungkol naman sa health and safety. So, para po yun pa tayo ng detalye, niribasa nating implementing rules and regulations ng Occupational Safety and Health Law. Ayan, so sa mga hindi nakakaalam, meron tayong batas na nakatuon sa talagang occupational safety and health. So, kumbaga pagiging ligtas at malusog sa mga lugar pagawaan. Ayan. So mamaya yan ang pag-uusapan natin, Sir Tim, no? Kasama natin si Attorney Maria Felici Erica Valeriano. Siya ang officer in charge ng Policy and Program Development Division ng ating Bureau of Working Conditions. So mamaya tatanungin natin siya, ano ba yung nandyan sa IRR ng Oslo? Oo, tsaka ano ba yung mga pagbabago? Oo, kasi ni-revise. Oo, ni-revise. Paano ba mas napalakas ng revised version yung meron yung nakaraan natin o yung yung current natin na Oslo. Pero bago tayo tumungo dyan, good news muna tayo. Magandang balita mula sa rehiyon ng Calabarzon. DOLE nangunas sa pagbibigay ng pagsasanay sa mga asosasyon ng manggagawa sa Batangas. Ang DOLE Batangas ay nagsagawa ng mga pagsasanay noong ika-8 ng Hunyo para sa mga asosasyon ng mga manggagawa kung saan may kabuuang 45 opisyal at miyembro mula sa 17 magkakaibang organisasyon sa Batangas ang lumahok. Kabilang sa mga dumalo ay ang mga kinatawan mula sa sektor ng agrikultura, tubo, pangisdaan at abaka, pati na rin ang mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o ang TODA at mga batang negosyante. Malugod na tinanggap at pinasalamatan ng Direktor Predelma M. Tan ng DOLE Batangas ang lahat ng mga lumahok. Ayon kay Director Tan, hindi natatapos sa mga training ang serbisyo ng DOLE. Patuloy din na nakikipagtulungan ang kagawaran sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng Workers' Organization Development Program o WOODP upang maisulong ang mga programa na magpapahusay sa kasanayan at kaunlaran ng mga industriya ng paggawa sa Batangas. Tinalakay naman ni Supervising Science and Research Specialist Mark Elgin Libao mula sa Department of Science and Technology ang iba't ibang programa at serbisyo ng kanilang ahensya na kapaki-pakinabang sa komunidad. Ayon sa kanya, layunin ng DOST na bigyan ng praktikal na kaalaman at mga mapagkukunan ang mga kalahok upang mapaunlad ang pagiging produktibo at pagpapanatili ng kanilang mga organisasyon. Tinalakay din ang iba pang mga pagsasanay mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Batangas Provincial Cooperative, Livelihood and Enterprise Development Office o PICELEDO, Department of Agriculture at DOLE Livelihood Program. Patuloy na nakikipagtulungan ang DOLE Batangas sa mga ahensya ng gobyerno upang mapalaganap ang kamalayan at patuloy na pag-unlad ng mga asosasyon ng manggagawa sa komunidad.
Punta naman tayo mga kamanggagawa sa Region 7, Dole, Western Visayas. Pinangunahan ang Manggahan Job Fair sa Guimaras. Bumuhos naman ang trabahong alok sa isla ng Guimaras kasabay ang pagdiriwang ng Manggahan Festival. Isinagawa ang 2025 Manggahan Job Fair nitong ika-18 ng Mayo sa Capitol Grounds, San Miguel, Jordan, Guimaras, sa pangunguna ng Department of Labor and Employment, Regional Office 6. Parang manggang Guimaras na hinog sa tamis, dala rin ng job fair ang matatamis na oportunidad kung saan 13 agad ang na-hire on the spot. 6 naman dito mula sa pribadong kumpanya at 7 naman ang napabilang sa Government Internship Program o GIP. Hands-on sa aktibidad, si Regional Director Attorney Sixto Popoy Rodriguez Jr. na siya mismong nag-review ng mga credentials at nag-interview, talagang hands-on si RD sa ilang mga naging aplikante. Inatasan din ni RD Popoy si Engineer Shalimar Ganancial, ang OIC ng Dole Region 6 Guimaras Field Office, nagabayan at subaybayan at ang 30 aplikanteng napili para naman sa susunod na interview rounds. Good news naman tayo mula sa SOCSRGen. Adjustment Measures Program ng Dole, nagbigay pag-asa sa ginanap na ceremonial groundbreaking sa South Cotabato. Nagkaroon ng ceremonial groundbreaking noong ika-8 ng Mayo ang Umani Cabal Farm Incorporated na isa sa mga nangungunang agri-training hub sa South Cotabato para sa magiging food processing building nito. Ang nasabing proyekto ay sinuportahan ng Department of Labor and Employment Regional Office 12 sa pamamagitan ng Adjustment Measures Program o AMP. Ang nasabing pasilidad ay makakatulong sa sakahan upang hindi lamang magtanim kundi makagawa rin ng mga produktong pagkain at makatulong sa komunidad. Ibinahagi ni Umani Farm Administrator Michelle Sueno na nais nilang makatulong sa mga magsasaka, PWDs, solo parents at indigenous people sa South Cotabato sa pamamagitan ng kanilang mobile training clinics. Dagdag pa niya na dadalhin nila ang mga ito sa mga komunidad upang makapagbigay ng pagsasanay at mapaunlad din ng mga nasasakupan ang kanilang mga buhay. Pinuri ni Dole SOCSRGen Regional Director Joel M. Gonzalez ang pagsisikap ng sakahan at sinabing ito ang simula ng isang magandang proyekto. Binanggit din niya ang posibilidad ng mga pagsasanay kasama ang TESDA sa pamamagitan na rin ng programa ng TUPAD upang matulungan ang mas maraming tao na matuto ng mahahalagang kasanayan. Ang sakahan ay unang nakatanggap ng 400,000 pesos bilang first tranche ng Dole AMP grant mula sa Dole at isa pang 400,000 pesos ang ibibigay pagkatapos makumpleto ang unang bahagi ng proyekto. Ang pera ay gagamitin sa pagtatayo ng gusali kung saan paglalagyan ng mga kagamitan para sa paggawa ng mga produktong prutas, gulay, isda at karne. Ang Umani Cabal Farm ay isang 26 na hektaryang sakahan at sentro ng pagsasanay sa Purok Hetchanova, Barangay Paraiso, Coronadal City. Kamakailan itong ginawaran ng parangal na Gawad Inklusibo sa ginanap na National Wages and Productivity Commission's Productivity Olympics sa taong 2023 dahil sa pagiging inklusibo nito sa kanilang operasyon. Habang itinatayo ang bagong sentro ng pagpoproseso ng pagkain, patuloy na pinapalakas ng Dole, katuwang ang Umani Farm sa pangakong tumulong sa lokal na komunidad sa pamamagitan ng agrikultura, negosyo at edukasyon. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Attorney Maria Felici Erica Valeriano mula sa Bureau
of Working Conditions. Ukol yan sa Revised Implementing Rules and Regulations ng Occupational Safety and Health o OSHLO. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalala. Oras po natin, 17 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. The Bureau of Working Conditions is mandated to focus on performing policy and program development and performing advisory functions for the Department in the administration and enforcement of laws relating to labor standards. Specifically, the BWC develops and prescribes labor standards and policies, programs, and devices relative to its administration and enforcement. It also exercises technical and functional supervision over the DOLE regional offices as they conduct administration and enforcement activities in the respective regions. The Bureau also conducts research in aid of safety standards, policy programs, measures and device development on labor standards. And lastly, the Bureau provides knowledge and information services on labor standards data, programs, and enforcement activities. There are 5 flagship programs of the Bureau, namely Labor Inspection, Technical and Advisory Visit, Policy and Program Development, Monitoring of Programs such as Construction Safety and Health Program, Technical Safety Inspection. And the last flagship program is the Case Management. The Labor Inspection Program ensures that private sector establishments employing workers comply with the general labor standards, occupational safety and health standards, and other social legislations intended to safeguard the rights of workers to just and humane conditions at work. This is in line with the visitorial and enforcement power of the Secretary of Labor and Employment under Articles 128 and 129 of the Labor Code of the Philippines, and it is the flagship program of the BWC for ensuring the continuity and sustainability of compliance in all workplaces. Small, medium, and large establishments under the sector's hazardous work, employing children, construction projects, Philippine registered ships in domestic shipping, fishing vessels, contracting or subcontracting arrangements, subject of SENA referral, anonymous complaint, and request for inspection, and other establishments as may be determined by the Secretary of Labor and Employment are all covered in the Labor Inspection Program. The Technical and Advisory Visit, or the TAV program, aims to build the capacity of community-based micro-establishments towards sustainable compliance with labor standards. It seeks to facilitate easier access to government programs and services instrumental to addressing their compliance gaps, as well as to provide livelihood assistance and productivity training to further capacitate micro-establishments in improving their business operations. There are various training modules offered in TAV, namely General Labor Standards, Occupational Safety and Health Standards, Child and Family Welfare, Productivity Toolbox, and Visit Checklist and Action Plan. The Technical Safety Inspection is the inspection for the purpose of safety determination of boilers, pressure vessels, internal combustion engines, electrical installations, elevators, hoisting equipments, and other mechanical equipments. The Bureau is also responsible for the development of policies and programs. The Bureau takes the lead in the formulation and assurance of timely and relevant policies, guidelines, and advisories relating to general labor standards, occupational safety and health standards, and other social legislations that promote the rights at work, improve working conditions,
and guide employers and workers in the private sector. There are other various programs that are handled by the Bureau of Working Conditions: Construction Safety and Health Program, review and evaluation of technical plans, processing of certificate of appearance of PMEs and PEEs, work alert reporting, processing of certificate of no pending case, disposition of labor standard appealed cases, general labor standards and occupational safety and health queries and requests for inspection-related data, medical services or assistance to DOLE personnel. And the BWC is also a member of various committees like NCACL, IACAT, LI Capacity Building Committee, Safety and Health Committee, Mental Health Program, and many more. The Bureau envisions well-guided employers and workers committed to a safe, healthful, and productive work environment, adaptive to industry trends and developments, and equitably enjoying the gains of joint endeavors. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik po tayo sa programang DOLE sa AFP Radio para mas pag-itingin po ang ating mga polisiya at programa na nakatuon sa pagpapairal ng kaligtasan at kalusugan sa ating mga lugar pagawaan. Nagkaroon po kamakailan ng pagrebisa nitong tinatawag nating Implementing Rules and Regulations ng Occupational Safety and Health o OSHLO. At para bigyan tayo ng detalye ukol dito, kasama po natin ngayong umaga, Attorney Maria Felici Erica Valeriano. Siya po ang Officer in Charge ng Policy and Program Development Division ng Bureau of Working Conditions. Attorney Erica, good morning at welcome back po sa ating programa. Good morning, ma'am. Good morning po, Sir T, Ma'am Carla at sa ating pong mga taga-subaybay. Ayun. Sir, Attorney Erica, yun pong sinabi natin kanina, noong nakaraang buwan po pala ay pinirmahan po ng Department of Labor and Employment, yun pong Department Order Number 252 o yung Revised Implementing Rules and Regulations po nung Occupational Safety and Health Law o yung Republic Act 11058. Ayan. So, alam naman po natin, lagi po nating pinapalakas yung ating mga tuntunin pagdating sa occupational safety and health. Pero ano po ba yung naging dahilan para muli pong aralin at i-revise na nga po ng ating kagawaran yung IRR po nitong OSHLO na nakapaloob po sa DO 198? Attorney Erica. Miss Carla, Sir Team, alam niyo po yung kadalasan po yung mga polisiya po ng department ay patuloy po nating nire-review. Hindi lamang po ito sa IRR ng RA 11058, pero sa lahat po na polisiya natin, regular po tayo nagre-review kung gaano po bang kaepektibo ang ating mga polisiya sa pagtugon po ng pangangailangan ng ating mga stakeholders. Kaya naman po for DO 198 o ang ating IRR noon ng Occupational Safety and Health Law, binalikan po ng ating technical working group na mayroon po tayong mga napansin na compliance gaps noong inspeksyon o yung mga tinatawag po natin na karaniwang paglabag po sa ating occupational safety and health standard. Kaya naman po ang department po ay nagkaroon po ng konsultasyon sa ating mga social partners, stakeholders, and binalikan po natin ano-ano po ba yung mga karaniwang dahilan kung bakit po meron pong paglabag sa ating mga standards. At sa ating pong konsultasyon, nariyan po ang feedback na ang noong standard po natin sa DO 198 ay hindi daw po akma ang mga requirements noon sa risk profile o sa isang economic activity po ng ating mga establishment. Halimbawa po ang isang food service o kaya po ang isang construction na negosyo ay meron pong mga similar o hindi nagkakala yung requirement. So, dahil din po dito, sabi po ng ating mga stakeholders, medyo mahal daw po ang compliance kung saan
kunwari po ang isang micro-establishment o ang isang negosyo na may 9 workers pababa, ay kailangan magbayad ng isang safety officer, isang first aider. So hindi daw po naging proportionate ang mga requirements natin noon sa kakayahan ng ating mga negosyo na mag-comply. Tapos nariyan din po ang challenge o ang issue na mayroon daw pong kakulangan sa training facilities ng ating mga safety officer and first aider. And ang dati daw po nating issuance ay hindi po na-cover yung mga emerging work arrangement o yung tulad po ng mga makabagong work setup gaya ng mga work from home, yung mga flexible work arrangement, co-working spaces. Kaya naman po yung department, minabuti po na magkaroon ng bago pong IRR na makakatugon po sa ano pong pangangailangan ng ating industriya. Ito po ay isang pagkilala na ang ating mga pulisiya po ay dapat adaptive at kasabay po dito, dapat po ay may gabay pa rin po tayo ng international labor standards, pati na rin po ng mga convention. 2 points lang, Sir Team, Attorney Erica, dun sa sinabi niyo po, no? Una, yung regular na talagang nire-review ng DOLE, yung mga polisiya. Kasi maganda na malaman nga natin kung ano yung mga kumbaga implementation gaps dun sa ating mga policies na ginagawa. So, iyon magandang na-point out yun ni Attorney Erica. And then another one is yung mga compliance gaps na tama po, Attorney, galing po ito sa industry po or sa mga workers na din po. Tama Yes po. Yes po. Yun. So, Mga na-notice po natin ito noong inspection din po. ayun. So kung ano talaga yung nangyayari sa inspection on the ground, talagang mini-make sure ng DOLE na nandun siya sa ating, nakapaloob mismo siya dun sa ating mga policies and natutugon na natin kung ano man yung mga problema. Oo, dagdag ko lang din, no, nabanggit din ni Attorney Erica, Ma'am Carla, na talagang parang tinailor fit nila kung ano yung mga emerging ngayon na, for example, yung telecommuting o yung work from home, at least na isama na yon dito sa ating revised IRR. Yeah. At isa nga din sa nabanggit ni Attorney Erica na nagbunsod para magkaroon ng revision ng IRR ng Oslo ay yung mga nakitang compliance gaps sa mga lugar pagawaan. Pakibahagi naman sa ating mga listeners and viewers, Attorney Erica, itong mga compliance gaps na ating naitala mula sa mga isinagawa nating labor inspection sa mga pribadong establishmento, Attorney. Kung simula po nang naging epektibo ang ating PO 198 noong 2018, ang kadalasan pong nakikita nating tuwing inspeksyon ay may mga establishment po na walang OSH personnel, gaya po ng safety officer or first aider. Nariyan din po yung hindi po sila nakakapagpasa ng mga occupational safety and health reports, gaya po ng ating annual medical report, yung annual work accident report at iba pa. And nariyan din po yung hindi po sila nakakapagsumite o may kakulangan po sa kanilang OSH program na naaangkop po para sa kanilang workplace. At isa din pong kadalasang compliance gap ay yung kawalan po ng tamang polisiya o yung tinatawag po nating workplace policy para po sa pag-iwas at pagkontrol ng HIV/AIDS, tuberculosis, hepatitis B at iba pa. At napakahalaga po na itong mga compliance gaps na ito ay masolusyonan po natin dahil kaligtasan po ng mga manggagawa ang nakasalalay sa hindi po nila pagsunod sa mga requirements na ito ng ating OSH standard. So, diyan po mga compliance gaps, Attorney Erica, na nabanggit po ninyo. Pagdating naman po dun sa pag-revise ng IRR, ano po ba yung mga proseso na ginawa natin para matugunan natin o matugunan ng revised IRR yung mga nabanggit nyo po na kakulangan doon po sa naging naunang version po ng ating IRR, Attorney? Ms. Scarlett, sa department naniniwala po tayo sa kahalagahan ng tripartismo na sa bawat polisiya po natin, nariyan po yung sapat na consultation natin sa hanay ng employer, ng worker, at pati na rin po ng ibang hanay ng gobyerno. Kaya naman po para masigurado po natin na yung IRR or yung revised IRR po natin ay makatutugon sa kakulangan ng ating previous department order, dumaan po sa masusing consultation simula pa po noong 2022 ang ating DO 198. Sa pamumuno po ng Bureau of Working Conditions, nagkaroon po tayo ng technical working group at nagkaroon po tayo ng konsultasyon sa mga eksperto sa occupational safety and health. Nariyan din po yung consultation natin sa
employer at worker sector. Nariyan din po na kinonsulta din po natin ang mga safety training organization, saka yung mga safety health association, at yung mga DOLE regional offices. Kasi sila po yung mga nakakakita nung ano po ba ang naging estado o ang mga naging problema nung tayo ay nag-implement ng implementing rules na Occupational Safety and Health Law. And nariyan din po yung isang mahalaga din na konsultasyon natin, yung ibang government agency na may mandato din po na magpatupad ng occupational safety and health. Nariyan din po yung DNR, DPWH, DOH, at yung iba pa pong mga sangay ng gobyerno. Ayan. So may And government. Yes. kagaya din po ng iba nating department orders, dumadaan din po ito sa isa pang konsultasyon sa ating Tripartite Executive Committee and pati na rin po sa ating National Tripartite Industrial Peace Council. Hanggang sa ito po ay mapirmahan noong April 28, 2025 ng World Safety Day celebration. Ayan, so kamakailan lang talaga yan, Sir Tim, no? Yung ano. At talagang yun na-point out ni Attorney Erica, government, mga organizations, private organizations, nandyan din yung worker groups yan. Importanteng mga actors sa ating what do you call this? Uphold ng tripartism dito sa department. Maganda rin na syempre nakasama yung mga OSH experts, Yes. pati yung ating mga, yun, sabi mo ngayon, ating mga tripartite partners. Oo, kasi sila din talaga yung nakakakita. What really happens? Anong kulang? Ano ba dapat gawin natin? Ano ba yung tama para dun sa experience nila on the Oo, tsaka yung nabanggit ni Attorney Erica, 2022 pa lang nag-start na yung kanilang diba? proseso para mapag-aralang mabuti ano ba yung mga dapat na idagdag dito sa pagre-revisa ng IRR ng Oslo. Yun. At since napag-uusapan na nga natin itong revision ng IRR ng Oslo, ano po ba, Attorney Erica, yung mga pagbabago o yung mga key features ng nasabing revised version, ano po ba yung mga nadagdag dito sa bagong version ng IRR ng Oslo, Attorney Erica? Para po sa ating Department Order 252 Series of 2025, ang ating occupational safety and health requirements po ngayon ay nakabatay na po sa sa economic activity po ng mga negosyo. Ang dati po ang requirements natin ay across all industry, isa po yan. Pero ngayon po sa ating DO 252, isinasaalang-alang po natin ang economic activity. Meron po tayong hiwalay na standard para sa mga retail establishments, food service, construction, mining, mga land transportation sector, at iba't iba pa pong mga sektor. Ang ating din pong OSH requirements ngayon pagdating sa OSH program, OSH personnel, OSH facility ay isinaalang-alang na rin po ngayon ang size o ang laki ng isang establishment. Kung saan nakabase na rin po ito kung ang isang establishment po ay micro, small, medium or large, magkakaiba din po ang requirements na ito base sa pangangailangan po ng industriya. And nariyan din po yung nakabase po ang ating OSH requirements sa risk or yung mga hazards na meron sa kanilang industriya. So, kung isang industriya po ay low, medium o high risk na establishment, meron din po tayong magkakahiwalay na standard para dyan. And gaya po nung nabanggit ko kanina, yung OSH standard po natin ngayon ay tinutugunan po natin yung mga makabagong setup na hindi po natin natugunan noon. Sa ngayon po, saklaw na rin po ng Occupational Safety and Health Standard ang mga lugar paggawa na may flexible work arrangement or telecommuting arrangement. And nariyan din po ang pagbibigay diin natin na yung mga workplace po na tulad ng residence o yung mga bahay po na kino-convert bilang isang workplace po. Nariyan po yung pagbibigay din natin sa ating DO 252 na sila po ay may mga compliance din po na dapat tuparin para po alang-alang po natin na ang ating mga workers sa mga residences ay may karapatan din po sa occupational safety and health. Ngayon din po, sa DO 252, kinikilala din po natin yung mga existing equivalency sa OSH personal training. Pati na rin po yung mga reporting requirements ng ibang agency. Gaya po ng sa ating mga fishing and maritime sector, nire-recognize din po natin yung mga equivalency ng training na pinoprovide ng Marina and ng iba pa pong mga
co-partner agencies natin. And ang huli pong mahalagang pagbabago natin sa Department Order 252 ay ang pagbabago po pagdating sa penalty. Kung mapapansin po ninyo, meron na po tayong graduated penalties ngayon at nagbibigay na rin po tayo ng mas malinaw na basihan sa willful violation para po sa mga non-compliance sa ating OSH standard. Nariyan po yung pagbibigay diin natin sa due process requirement at sa parameter ng batas na para po magkaroon ng penalty ang isang employer sa mga paglabag, dapat po ang violation niya ay isang willful violation. Karagdagan din po ang parusa po ngayon ay hindi po kagaya noon na straight 40,000, 10,000. Ngayon po graduated na ito at nakabase na po ito. So gaano po bang kabigat ang penalty ng isang employer? Binibigyan din po natin dito na ang mga paglabag na may epekto po sa safety and health ng ating mga workers ay may mas mabigat pong penalty kumpara po sa mga administrative reports o sa mga non-compliance na medyo mas mababa po ang impact sa occupational safety and health. So ilan lamang po iyon sa mga salient features ng ating DO25. Ayun pala. So talagang ano, Sir Tim, no, nasaklaw na yung mga hindi nasaklaw before. Yes. Maganda yung nabanggit ni attorney yung bukod sa mga naka-work from home, yung mga offices na mga bahay na kinonvert into offices. Kasama na rin yan sa kailangan na sumusunod sa OSH law. Oo, tsaka yung isa pa, yung nagkaroon na rin ng basis sa mga violation. Yeah, at yung pagbibigay natin, no, attorney, ng mas kahalagahan dun sa mga paglabag na may kinalaman sa occupational safety and health kasi delikado yun, no? Syempre, doon sa ating mga manggagawa, compared dun sa mga administrative na mga violations. Diba? So, mas mabigat ang OSH dahil, kumbaga, buhay ang nakasalalay dito. So, talagang dapat very compliant yung ating mga establishments. Ayan. So, kaugnay din po, Attorney Erica, nung compliance ng ating mga establishments sa tala po ba ng BWC noong 2024? Ayan. Kamusta po ba yung naging pagsunod ng ating mga lugar pagawaan pagdating sa OSH law? At ano po ba yung nakikita natin? Nahihirapan pa din po ba sila na makakomply o mas okay na po, mas nagagawa na po nila mas nagagawa na po nila yung occupational safety and health na mga rules and regulations sa kanilang pagawaan, attorney? Batay po sa mga inspeksyon na ginawa na ating regional offices nitong 2024, nakapagtala po tayo ng 89.95% na compliance rate. At ang inspection pong ito ay may na-cover pong 3.3 million workers. Bagamat po mataas ang 89.95%, nagsimula po ito noong 2018 na mababa lamang po ang compliance rate. At nakita po natin ang eventually po over the years, tumataas po ang compliance rate ng ating mga establishment. Pero sa department po kasi, di ba, naniniwala po tayo na dapat po 100% ang compliance rate ng ating mga establishment pagdating sa occupational safety and health. Kaya naman po patuloy po tayo sa pagkilos para po matiyak na ang 89.95% ay tataas pa po sa mga susunod na taon. Ayun. But despite that, no, yung sa nasabing figures ni Attorney Erica, nabanggit na over the years tumataas. So Yes. ibig sabihin, mas tumataas din yung kamalayan, awareness ng ating mga establishments patungkol sa implementasyon ng OSH law. Oo. Tsaka mas nagiging empowered na din yung mga workers natin. Sila mismo, di ba, ine-ensure nila na meron silang mga safety policies. Mga workers mismo, ine-ensure nila na may safety policies sa kanilang mga lugar pagawa. Yes And po. Mahalaga po yung ganyang inisyatibo mula sa ating mga workers and employer po talaga. And looking forward tayo na darating na talagang 100. 100%. Pwede ba 101? Ano naman po at this point ang ginagawa, Attorney Erica, ng inyong kawanihan na mga hakbang para po masiguro na maayos at epektibong mapapatupad yung umiiral na OSH law, lalong-lalo na yung pagtalima dito sa revised IRR ng nasabing batas, Attorney? Ngayon po, dahil bagong-bago pa lamang po ang ating department order,
tuloy-tuloy po tayo sa ating information and dissemination campaign. Gaya po nitong mga radio interview, meron din po tayong mga webinar Wednesday na patuloy po nating tinatalakay kung ano-ano po ba ang mga bagong probisyon ng ating DO 252. Sa hari naman po ng department, magkakaroon po tayo ng training of trainers kung saan kinakapacitate po natin para maging eksperto ang ating mga regional offices pagdating sa occupational safety and health standard, para po sila ay makapagbigay naman ng technical assistance para po sa ating mga establishment, para po sila ay talagang makapag-comply po sa ating OSH standard. Nariyan din po ang ating Zero Accident Program, kung saan naniniwala po tayo na ang anumang workplace accident po ay preventable naman o maaaring iwasan basta nariyan po ang lahat ng pag-iingat at pagsunod sa ating mga standard. And kaya po hinihikayat po natin sa Zero Accident Program na ang ating mga workplaces po ay mag-commit, mapapribado man po o sa publikong sektor, na bigyang prioridad po ang pagtiyak na walang aksidenteng magaganap sa ating mga workplaces. So ilan lamang po yan sa mga inisyatibo ng ating bureau at pati na rin po ng department pagdating sa occupational safety and health. Yun. Pag talagang mga bagong DO, ine-ensure talaga ng DOLE yan na yung information dissemination through yung mga ganito nga, na mga interviews, and of course yung on the ground talaga. Tama po, attorney, talagang pupunta kayo, 'di ba, sa ito sa mga regions to ang usually nag-i-implement para i-inform sila ano bang bago and kung paano ba makakatulong sa kanila yung bagong policy. Baka tama ba, Attorney Erica, ito rin po bang information dissemination ng revised IRR? Sasama po ba natin to sa TAV na ating Yes po. gagawin? Yes po. Katuloy sa ating TAV program po, ang ating mga micro-establishment po ay kinakapacitate po natin sa mga bagong polisiya pagdating po sa General Labor Standards, Occupational Safety and Health. So kasama po sa magiging programa ang pagbibigay linaw o muli pong pag-i-inform sa kanila ng kanilang mga requirements sa occupational safety and health. Ayun. Ito naman, Attorney Erica, ito lagi itong tinatanong, no, lagi ng ating mga kamanggagawa pagdating sa comment section ng ating sa ating Facebook page. Ayan. Kung meron po ba silang nais i-report na yung mga hindi po ligtas na kalagayan sa kanilang paggawa o nais humingi po ng assistance sa pag-avail po ng ating programa, or pwede po bang mag-request ng labor inspection, ganyan. Paano at saan po ba dapat silang sumangguni, attorney? Para po sa mga panganib o delikadong kaganapan, aksidente sa workplaces, ang una pong gagawin ng ating mga kamanggagawa at mga employer ay iparating po ang mga instances na ito sa ating safety officer at supervisor sa establishment. Kasabay din po nito, maaari po silang mag-report. Dapat po silang mag-report sa ating mga DOLE, regional, field, and satellite offices para po makaresponde po ang ating team. Nariyan din po na maaari po silang magreklamo kung sakaling po may mga non-compliance po sa occupational safety and health. Pwede po silang tumawag sa ating DOLE hotline 1349, and maaari din po silang magtungo sa pinakamalapit na DOLE regional, provincial, field, satellite offices na may sakop po sa kanilang lugar paggawa. So, kung nasan yung inyong workplace, yung regional office na nakakasakop doon, pwede po kayong sumangguni doon kung meron po kayong mga gustong ireklamo, or siguro pwede rin po, attorney, no, kung hihingi po sila ng assistance patungkol sa information campaign nitong DO, pwede din po silang humingi doon sa... Yes po, ang bureau po ay bukas sa anuman pong katanungan, lalo na po kung may mga sa implementation po ay may mga katanungan po kayo, bukas po ang bureau. Maaari po kayong tumawag sa aming mga official hotline na makikita niyo po sa ating website. Nariyan din po ang ating mga Facebook page kung saan patuloy po tayo nagpo-post ng ating mga information and education materials. Ayun. Yes. At this point, Attorney Erica, nasa inyo na po yung pagkakataon na magbigay ng mensahe and perhaps magbigay na rin ng paalala na laging sundin yung mga itinakda sa umiiral nating batas paggawa, Attorney. Siguro po, Sir Team Miss Carla, ang una ko pong gustong mensahe ay nais po nating magpasalamat
sa ating mga social partners and stakeholders na naging katuwang po natin at patuloy na nagbibigay ng suporta simula po ng ating pagre-review hanggang sa napirmahan po ang ating revised implementing rules and regulation. Sa Bureau of Working Conditions po, hinihikayat po natin ang ating mga employers at mga kamanggagawa na basahin po ang ating Department Order 252. Alam po namin napakahaba po nito pero napakahalaga po nito para matiyak po natin na mayroon po tayong occupational safety and health sa workplace. And naniniwala po ang department sa kahalagahan ng joint responsibility o yung maigting na pagtutulungan po sa pagitan ng employer at ng manggagawa para po matiyak na may occupational safety and health po tayo sa lahat ng workplaces. And nariyan po ang aming commitment na makakatiyak po kayo na ang department po sa ilalim po ng pamumuno ni ang ating secretary na Secretary Laguesma na ang department po ay mula noon hanggang ngayon ay katuwang po ninyo sa pagnanais ng isang mas ligtas na workforce at sa pagkakaroon ng isang desente at panatag na pamumuhay para po sa bawat pamilyang Pilipino at manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po, Attorney Erica Valeriano. Di na namin kayo patatagalin, ma'am. I'm sure very busy kayo sa BWC. At syempre maraming salamat din po kay BWC Director Alvin Corrada para po sa pagpapa-unlock ng pagkakataon na ito dito sa amin sa Dole sa AFP Radio. Maraming pong salamat, ma'am, and more power po sa inyong tanggapan. Stay safe, Salamat po. Attorney. At narinig po ninyo mga kamanggagawa si Attorney Maria Felici Erica Valeriano mula sa Bureau of Working Conditions. Mari po kayong makipag-ugnayan sa BWC sa pamamagitan ng kanilang mga telephone lines. Yan yung kanilang mga direct numbers na matatagpuan po sa kanilang website bwc.dole.gov.ph. Mari din po kayong mag-visit sa kanilang Facebook page, Dole Bureau of Working Conditions. Nandyan din yung kanilang, yung binanggit kanina ni Attorney na Webinar Wednesdays. So I think one of these days magiging topic siguro nila yan, no? Para mas pag-igtingin pa yung awareness campaign pagdating dito sa mga bagong tuntunin na nakapaloob sa Department Order on the revised IRR on Oslo. Yes, at para naman sa inyong mga labor-related na katanungan o kung may nais kayong ireklamo, bukas din po ang Dole Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Mari din po kayong mag-send ng email sa amin sa hotline 1349 at dole.gov.ph or pwede rin mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Ayan. Hanapin nyo lang ang official and verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating FB page, Department of Labor and Employment. Mag-follow na rin sa aming TikTok, Instagram, X at YouTube accounts para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. I-type lamang ang @dolegov_ph. Nasa Viber rin kami. Hanapin lamang ang Viber Community Channel, #Serbisyong Dole. At isa na naman tong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na episode, abangan kung anong Dole program ang ating tatalakayin dito sa ating programa. Sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa Dole Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Laderas. Ako naman po si Carla Sandiego Malabanan. Tutok lang po sa susunod na episode ng ating programa. Ano po kaya ang ating pag-uusapan? At yan, para sa iba pang mga serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang po yan sa Dole sa AFP Radio. Oras po natin, 11:50 a.m.
Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.